Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Tayo ay natitipon. Sound check. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon pong ika-5 araw po ng ating Misas de Aguinaldo ay tinatawag po nating Misa Oria dahil dito sa ating Ebanghelyo ay mapapakinggan natin ang ating Inang Maria ang pagsasabi ng kanyang matamis na oo sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapaganyay, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. O naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa Kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susundin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo at yaong sa ng lupa, tubig, kalaliman. Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalagan ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya.
ng anghel. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya nga ito ay tinawag nga nating ginintuang misa, no? Misa Oria, no? Oria, Aurum, no? So Latin, so sa periodic table yung AU, so gold, no? So yan. So dahil nga nandito ay yung sinambit ni Inang Maria na behold the handmaid of the Lord. Kasi kung hindi nga niya sinambit ito, walang mangyayaring Pasko sa darating po na December 25, no? At wala rin sa atin yung magdiligtas sa atin. So habang muli po tayo natitipon sa magandang tradisyon na ito ng Misas de Aguinaldo, ang handog sa bukang liwayway, pero tayo ay inabutan 6 a.m. na tayo, no? Masyadong tanghali na kumbaga. So ito yung ating pagmamahal, ng expression ng ating pagmamahal, pagdedebosyon. Iniharap sa atin ngayon ang Ebanghelyo, ang isa sa pinakabanal at matitinding sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pagpapahayag, Annunciation. Kaya ito ay ating natapat, no, na ngayon po ay ang Annunciation ay nasa Joyful Mystery, Sabado po ngayon. So isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang dalagang babae nga nasa Nazareth at nagsimula bilang isang karaniwang araw ay naging sandali kung kailan yumukod ang langit upang salubungin ng lupa. At sa puso ng hiwagang ito ay si Maria, ang nagpakumbabang dalaga na tumanggap sa mensahe ng Diyos ng may bukas na kalooban, lakas ng loob at malalim na pananampalataya. Ating bigyan ng pagninilay o 5 pagninilay doon or punto patungkol doon sa sinabi ni Jesus, ni Maria at mas lalo na ang ating ebanghelyo ngayon. The first one is pumapasok ang Diyos sa mga aba o sa mga karaniwan. Marami sa atin ang dumadalo sa simbang gabi, no? Or Misas de Aguinaldo, Misa de Gallo. Bago pa sumikat ang araw, yung iba yung 4 a.m., 5:30, no? So minsan pagod pa mula sa trabaho yung mga sa simbang gabi. At gayon din po yung may mga pasok pa sa eskwelahan. Ngunit pinipiling pumaroon, no, sa mga simbang gabi na yun or Misas de Aguinaldo. At dito mismo, gustong pumasok din ng Diyos sa mga sandaling ito. Hindi sa mga perpektong sandali, kundi sa mga karaniwan. Si Maria ay wala sa templo during that time. Wala sa isang mistikong kalagayan, ni hindi man lang nagdarasal nang dumarating ang anghel. Siya ay namumuhay lamang ng kanyang pang-araw-araw na routine during that time. Gayun din, ninanais ng Diyos na salubungin tayo sa mga sandali ng Nazareth natin, ng ating buhay, sa ating araw-araw na gawain, sa ating payak na pangarap, sa ating mga lihim na pakikibaka, at sa ating mga tahimik na sakripisyo. Hinuhubog tayo ng simbang gabi na ito, ang ating mga puso, upang makilala natin ang ating Panginoong Diyos sa karaniwan. Kaya nga 9 days na nagsusumikap tayong kompletuhin ito, dahil pagbalik natin ulit, no, sa ordinary days, pagkatapos ng baptism of the Lord, ordinary days na naman tayo, and even in the ordinary days, we make it extra, no, special, dahil ang Diyos ay sasalubungin tayo in that time. So kahit bukang liwayway, no, kahit madaling araw, kahit gayon din nga ay sa malalim na gabi, sa mga katawang pagod at kahit magulo ang ating isip dahil sa mga alalahanin, nagsasalita ang Panginoon Diyos doon. Kaya sana kapahapakinggan natin ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Pangalawa, ang sabi ng anghel ay huwag kang matakot. Ito ang unang kaloob ng Diyos sa Pasko. At yun din, ito rin ang mensaheng ibinibigay ng Diyos sa atin sa bawat Misas de Aguinaldo nating dinadaluhan. Huwag kayong matakot, kasama mo ang Diyos. Marami sa atin ang dumarating na may takot, no, sa ating puso. Takot sa pasaning pinansyal, no? Kaya nga yung ating konting rin, no, yung paggamit, no, sa ating mga Christmas bonus, 30th month pay or 14th month pay, no, para
naibigay na yan sa inyong lahat, no? So pero ay malayo-layo pa ang susunod na taon, no? So 2026. Hindi pa tayo halos parating doon, no? Pero sana bigyan natin ng pagkakataong na gamitin natin sa maayos ang ating pinansyal para walang takot. Takot din sa kinabukasan ng ating pamilya. Takot dahil sa ating karamdaman, sa ating mga kalusugan ngayon. Takot sa kabiguan o sa pag-iisa natin. Takot din sa mga panalangin tila walang sagot. At takot na baka hindi tayo sapat sa lahat ng bagay. Ang Pasko ay banayad na katiyakan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Sabi ng ating Diyos, ako si Emmanuel, Diyos na kasama mo. Bago nakapagbigay si Maria ng kanyang matamis na oo, una niyang tinanggap ang kapayapaan ng Diyos. Bago tayo makasagot ng tawag ng Diyos, kailangan muna natin pumasok ang kanyang kapayapaan sa ating mga puso para maging banayad, maging kalma ang ating puso. Kaya nga sa ating pagsisindi din sa every Sunday, diba, ng ating Adbento, nauuna ang kapayapaan, the peace. Pangatlo, ang fiat ni Maria ay isang oo na nagbago ng mundo. Ang salita ni Maria, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Ay hindi basta-basta. Ang kanyang oo ay may kaakibat na panganib, kawalang sigarudohan at posibleng pagtanggi ng kanyang sariling komunidad. Hindi niya lubos na nanuunawaan ang plano ng Diyos, ngunit nagtiwala siya sa kanyang puso. Ang kanyang oo ay hindi bulag na pagsuko. Ito ay mapagmahal na pagsuko or lovingly surrender. Ito ang diwa rin ng ating Misas de Aguinaldo. Maaga tayong gumigising o gayon din ay nagsasakripisyo tayo para sa ating tulog, no? So tinitiis natin minsan yung lamig, no? Sapagkat sa bawat misa, sa bukang liwayway at gayon din sa malalim na gabi ay ibinubulong natin ang sarili nating oo sa Diyos. Tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na magsambit ng mga katagang ito. Panginoon, mangyari ang iyong kalooban sa aking pamilya. Mangyari ang iyong kalooban sa aking trabaho. Mangyari ang iyong kalooban sa aking mga sugat. Mangyari ang iyong kalooban sa aking mga pag-asa. Nagiging tunay na Pasko ang Christmas kapag nakatagpo natin ang Diyos. Diyos sa pusong handang magsabi ng oo. Pang-apat, ang liwanag ng bukang liwayway o ng simbang gabi at ang liwanag ng pananampalataya ni Maria. Dumadala tayo sa mga misa bago sumikat ang araw at gayon din sa malalim na gabi sapagkat ito'y sagisag ng pag-asa na pumapasok sa dilim. Sa unang pagpapahayag, ang oo ni Maria ang naging bukang liwayway ng kaligtasan, gaya ng munting liwanag ng umaga matapos ang dilim. Ang kanyang pananampalataya ang nagliwanag sa mundo. Ang mga simbang gabi o Misas de Aguinaldo ay pagdiriwang ng pananampalatayang bukang liwayway. Pananampalatayang naniniwala kahit hindi pa malinaw ang lahat, kahit na hindi pa natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin, hindi pa natin nakikita ang kagalingan, hindi pa natin nakikita ang pag-unlad. Patuloy pa rin tayong naniniwala na dumarating ang Diyos. Ito ang pananampalatayang Marian, pananampalatayang nagtitiwala sa pangako kahit hindi pa nakikita ang kaganapan. Panglima at panghuli, itinuturo sa atin ni Maria kung paano maghanda sa Pasko. Habang papalapit ang araw ng Pasko, itinuturo ni Maria kung paano ihanda ang ating mga puso. So, pusong dapat mapagmahal, pusong marunong umibig, no? So, mapagmahal, mahal, no? So, hindi sinabing pagmahal in English ay yung presyo, no? Pero mahal, ibig, iniibig, presyo, no? Pero mahal, ibig, iniibig ay love, no? So, gamitin natin love. So, L is listen, makinig. Makinig sa banayad ng tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng buhay. Kaya tenga, no? So ang sinasambit dito. So dalawang tenga, kaya nga dalawang
Tugtong mo ito, hugis puso. Buksan value God's presence. Pahalagahan ang presensya ng Diyos. Pahalagahan ang bawat sandali ng panalangin, katahimikan at ang pagsuko. And entrust everything to Him. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Ipagkatiwala ang ating mga takot, mga pangarap at kinabukasan tulad ng ating Inang Maria. Bilang pangwakas, ang oo ng ating Inang Maria sa ating Panginoon ay ipanganak nawa din sa atin. Habang ipinagpapatuloy natin ang mga nobina na ito, ang Misas de Aguinaldo na ito, ay hingin natin ang pananampalataya ni Maria. Nang sinasabi ni Maria, mangyari nawa, ang salita ay naging laman. Kapag sinabi natin ang oo, si Kristo ay muling isinisilang sa ating mga tahanan, sa ating mga ugnayan, sa ating mga pasya, at sa ating mga pakikibaka, at gayon din sa ating mundo. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, habang sumisikat ang araw ngayon, naway umalingaw-ngaw din sa ating mga puso ang mga salita ni Inang Maria. Narito ako, ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ito ang tunay na diwa ng Misas de Aguinaldo, isang bukang liwayway ng pananampalataya, isang bukang liwayway ng pagsuko, isang bukang liwayway na nagligtas ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Gayun din, isinasama ko sa mga intensyon ng mga naka-enroll sa ipadasal at gayon din mas lalo na ang intensyon nila Romel Amante and family, Arlene Cabral, Pascual, at gayon din ni Tony Santiago. Ama namin, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang itinalaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay, ang kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng puri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa kailasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ng aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may muling mabubuhay. Pumanaw, kawan, kaliwanagan sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na ng Diyos, ang Berhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan de la Cruz, Santa Teresita ng Batang Jesus, at Santa Teresa ng Avila, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Per ipsum cum ipso et in ipso, estime Deo Patri potenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin kami adya sa na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na
sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang ginintuang puso ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalig ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Maglilihi itong birhen at magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel, taguring ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapanalangin sa mga may karamdaman o may sakit. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng kagalingan at mabuting kalusugan. Kami po ay nagsusumamo upang iyong gawaran ng kagalingan ang iyong mga anak na naririto at gayon din sa kanilang tahanan sa ospital na nakararanas ng suliranin sa kanilang kalusugan. Basbasan mo po sila ng mga taong mapagkalinga upang kanilang madama ang iyong pagmamahal sa kanila. Basbasan po sila ng matibay na pangangatawan upang kanilang mapagtagumpayan ang anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa mga sandali na ito.
Basbasan mo po sila ng lakas ng loob upang matibay nilang harapin ang masamang kalagayan ng kanilang kalusugan. Sa mga sandali ng mabigat na nararamdaman, naway iyong ipadama ang iyong paglingap sa kanila. Ialay nawa nila ang kanilang pinagdaraanan bilang kanilang pakikisa sa iyong pagpapakasakit sa krus. Tanda ng iyong pagmamahal sa sanlibutan, naway maging daan ito ng kanilang kabanalan. Ang lahat ng ito ay haming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilang pabatid lamang po mga kapanalig. So, ang ating Misas de Aguinaldo ay sa ganap po ng alas 6 ng umaga, 12 midnight, at gayon din po ng 6 p.m. No? So, at ang ating 12 noon ay po ang ating Advent Misas din po. So, bukas po ay ang ating huling Advent Sunday po at tayo ay papasok na rin po halos doon sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihain na natin ang banal na misa, maging ginuntuang liwanag ni Kristo sa ating komunidad. Salamat sa Diyos. Malaraw ang liwanag, matatanaw ng bulan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.